Mga kwentong pambata. Ang Kobre-kamang Diwata. Ang mahal na Teddy ay nagkasakit at siya ay nainip na wala siyang magawa at walang makasama buong linggo. Hana? Hana? Ano yun, Teddy? Hana, asan si Mama? May gusto kong itanong sa kanya. Oh, Teddy! Gising ang mama mo buong gabi sa pag-aalaga sa iyo. Teddy, humiga lang muna siya saglit. Ayaw naman natin siyang gisingin, di ba? Pero may gusto talaga akong itanong sa kanya. Bakit di mo na lang sa akin tanong ang tanong mo sa iyong mama? Baka makatulong ako. Kasi gusto ko lang humingi ng biskwit sa kanya ngayong araw at hindi lang gatas at lugaw. Ay, hindi, Teddy. Hindi ka pwede. Alam mong sinabi ng doktor na hindi ka pwede ng iba kundi gatas at lugaw, di ba? Alam ko na sa susunod ay magaling ka na. Kahit ilang crackers ay pwede mong kainin. Tawagin mo ko kung may kailangan kang iba. Si Teddy ay humiga, malungkot at miserable. Hiniling niyang puntahan siya ng mama niya at basahan ng istorya. Hiniling niyang makalabas at makapaglaro. Hiniling niyang kumain ng biskwit at wala ng iba. Hindi niya alam na may bisitang paparating. Naku po. Grabing pag-akyat. Sino ka? Sino ba sa tingin mo? Ako ang Kobre-kamang Diwata. Wala akong ideya kung sino o ano yan. Ito ay isang sapin sa kama. Kaming mga diwata ng Kobre-kama ay naninirahan sa gitna ng mga tao, sa kanilang mga bahay at nagbabantay sa maliliit na bata tulad mo, Teddy. Gusto mo ba akong magpakita ng kwento, Teddy? Ibig kong sabihin, magkikwento ka? Hindi. Ibig kong sabihin ay ipapakita ko sa iyo yung kwento. Sige, para makita mo kung ano ang ibig kong sabihin. Pumili ng isa mula sa isang kwadrado ng Kobre-kama. Pumili ka ng isa. Sige. Gusto kong piliin niyang matingkad na dilaw. Lahat tama. Pagmasdan ito hanggang sa bilang ito ng 7. Multiplikahin sa 7. Pagkatapos, ay makikita mo ang kwento ng dilaw na parisukat. 1, 2, 3, 4. Huwag kang tumingin palayo sa parisukat. 47, 48, 49. Nakikita mo ba ang kastilyo doon? Sa kastilyong ito, nakatira ang isang mahiwagang prinsesa. Siya ay natulog sa loob ng 100 taon. Naghihintay ng isang bayani na dumating at tulungan siya. Pwede kang maging isang bayani na magtataboy sa 100 taon ng pagtulog at ililigtas siya. Sama ka sa akin, Teddy. Si Teddy ay nasa tabi niya na hindi makapaniwala. Halos hindi niya makilala ang kanyang sarili. Matangkad siya, makapangyarihan at parang prinsipe ang suot niya. Gagawin ko yan. Ako ang magliligtas sa prinsesa. At umakyat si Teddy sa hagdan para iligtas ang prinsesa ng gintong kastilyo. Pakatatag ka, Teddy. Pakalakas at mag-ingat sa maliit at kulay abo. Tao po. May tao ba dyan? Nalumo si Teddy nang buksan ang pinto ng kastilyo at pumasok. Ang malaking pasilyo ay may 5 pader. 3 sa mga pader na ito ay may matataas na pinto. Ang isa ay pinalamutian ng mga diamante. Ang isa ay may ruby. At ang pangatlo ay may mga esmeralda. Sa likod ng mga pintong ito ay nakahiga ang isang mahiwagang prinsesa. At habang si Teddy ay nakatayo roon, nakarinig siya ng isang bulong ng isang kanta. Sa loob at labas sa loob. Naghahabit umiikot, maaari magkamali at may makalimutan. Ngunit tatapusin ko pa ang aking sapot na tahanan. Di lang nanggaling ang boses sa pang-4 na dingding. Isang pilak na sapot ng gagamba ang nakasabit sa pintuan. Dito sa aking nagniningning na sapot, ako ay nakaupo upang tumingin sa paligid at magpahinga ng kaunti. Nagpahinga ako ng konti at pagkatapos, mabilis pa sa iglap, magsisimula ako muli. Ang munting Teddy ay tila nakahanap ng pwedeng makatulong. Isang maliit at kulay abong tao. Ginoong Gagamba, alam mo ba kung nasaan ang may wagang prinsesa na aking ililigtas?
Oh, kay saya na makita sa wakas ang bayani ng prinsesa ay narito na. Nasaan pa kaya ang prinsesa kung hindi sa likod ng Esmeraldang pinto? Ang pinakamagandang bato sa buong mundo. Tuwang-tuwa na tumakbo si Teddy sa pintuan ng Esmeralda at nakalimutang pasalamatan ang kanyang maliit na kulay abong kaibigan. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Pero lumabas ulit siya ng pintuan. Alam mo, Teddy, sinubukan mo. Pero dapat mas alam mo kaysa sa pagbukas ng Esmeraldang pinto. Tapusin na ba natin ang kwentong ito at uuwi na tayo? Hindi. Susubukan ko ulit. Baka sa pagkakataong ito ay maligtas ko na ang prinsesa. Okay, sige. Ngunit ngayon ay dalhin mo ito. Baka ito ay makatulong sa iyo. At tandaan, mag-ingat dahil ito ay maliit at kulay abo. At bumalik si Teddy sa kastilyo. Ngayon, ang bayani ay talagang matalino. Minsan na siyang nabigo, ngunit maaaring magtagumpay pa rin. Maparol ang mga esmeralda, maliwanag ang mga diamante. Gayon din ang kanyang karunungan na kumikinang parang ilaw. Malamang, yung diamanting pinto. Nang mabukas sa Teddy ang diamanting pinto, bago pa siya makapagpasalamat sa gagamba, ay nahulog siya sa makinis na burol ng salamin at bumalik siya sa gintong hardin. Talaga? Mas alam mo na ba? Nabuksan ang? Diamanting pinto. Hindi ko ginawa. Dapat ay nakinig ka sa aking babala. Marahil hindi ikaw ang karapat-dapat, Teddy. Mukhang dapat na tayong umuwi. Hayaan mong subukan ko sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay mahanap ko na ang prinsesa. Sige, isang huling pagkakataon. Dalhin mo ito. Ito ay maaaring magsilbi sa iyo. Sa sandaling inaabot niya sa kanyang acorn, ito ay mahiwagang nagbago sa isang gintong kupita na may mga bato. Pagkatapos ay bilisang umakyat si Teddy sa hagdan. Linagay niya ang gintong kupita sa kanyang bulsa. Hindi na siya lumingon para kumaway sa diwata. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa kanyang pandinig. Mag-ingat sa kung ano ang maliit at kulay abo. Ang bayani, mas matalino kaysa dati. Subukan ang pulang pinto, subukan ang pulang pinto. Buksan ang ruby na pinto at pagkatapos ay hindi mo na kailangang hanapin muli ang prinsesa. Hindi! 2 beses mo na akong pinabalik. Hindi mo na ako maluloko sa pangatlo. Nang tumayo si Teddy sa gagamba, tumigil siya sa pag-ikot ng kanyang sapot at nakita ni Teddy sa isang sulok, isang maliit na dilaw na pinto na nakatago sa likod ng buong sapot na inikot ng gagamba. Malinaw sa kanya kung anong pinto ang dadaanan. Inabot ni Teddy ang kanyang mahikang sandata. Ang pinto ay matibay na parang bakal, ngunit hiniwa niya ang pinto sa isang mabilis na galaw. Maingat na pumasok si Teddy. Nakita niya ang isang malaking gintong patyo at isang bukal na bumubulusok sa isang gintong planggana. Agad na nakita ni Teddy ang gintong prinsesa. Nakakabighani na natutulog ito sa gintong supa at napakaganda niya. Nasilaw si Teddy sa kanya at inipon ang lakas upang tawagin siya. Prinsesa! Prinsesa! Gumising ka! Kailangan na nating umalis! Hindi nagpatinag ang prinsesa. Tumingin si Teddy sa malapit na batis. Pagkatapos ay pinuno niya ang mahiwagang tasa at minisikan ng tubig ang prinsesa. Napabuntong hininga siya na parang may bumuhay sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang namulat ang kanyang mga mata. Dumating ka na rin sa wakas? Siyempre! Oo! Nasaan yung gagamba? Dilat din ang mga mata ni Teddy. Tumingin siya sa paligid at nakalimutan ang tungkol sa gagamba. Ngunit hindi nakakalimutan ng gagamba si Teddy. Gumapang siya sa sahig patungo sa prinsesa. Tumalon si Teddy at tinapakan ito. Ang gagamba ay isa na lamang kulay abong batik na kumikinang sa malinis na sahig. Dumagundong ang gintong kandado. Tumayo ang prinsesa at hinawakan ang kamay ni Teddy. Nasira mo ang sumpa! Pamahalaan mo ang gininto ang kastilyo at ikay maging aking hari. Oh, pero hindi ko kaya kasi... Walang ganang hinila siya ng prinsesa papunta sa hardin. Mamimiss na Teddy ang nanay niya. Hindi siya maari maging gininto ang hari. Hooray! Hooray! Mabuhay ang hari! At nang lahat ng ito ay sayo. Sa sandaling itulak ng prinsesa ang pinto at napatingin si Teddy sa paligid. Nawala ang gintong Kastilya. Poof! Lahat ay nawala. Ang hagdan,
boses at bumalik siya sa kanyang higaan. Ang kanyang sutlang kobre kama sa kanyang tuhod at narinig si Hana sa kusina. At doon nagtatapos ang kwento ng dilaw na parisukat. Nagustuhan mo ba? Oh, ang ganda diba? Humiga siya saglit, nag-iisip at napapangiti. Hindi ba maganda ang prinsesa? Narinig ni Teddy ang yabag ng kanyang ina. Nang makita niya ang diwata ng kobre kama, dahan-dahan itong naglaho sa likod ng kumot. Oh, wag ka munang umalis. Kailangan ko nung umalis. Andito na ang iyong ina. Pagtingin ni Teddy, binuksan ng kanyang ina ang pinto at tumayong nakangiti sa kanya. Mukhang nakapagpahinga siya. Ay naku! Nakakapagod bumaba.